maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa, lalong higit sa ating Diyos na buhay. Ang lahat nga po na excited na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay ay pumalakpak. Amen. Hallelujah. This is the day that the Lord has made and all of us will be glad on it. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos na buhay sa ating mga buhay. Mula noon hanggang ngayon at sa bawat araw po na tayo ay gigising ay araw po ng pagpapala, araw po ng pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Tunay po na napakabilis lumipas ng panahon. Tayo po ay nasa huling linggo na ng buwan ng Agosto na patuloy po tayong iniingatan at ginagabayan ng ating Diyos na buhay. Tunay po na tapat siyang nangako sa atin. Sabi nga po sa Judges 6 verse 12, the angel of the Lord said to Gideon, "The Lord is with you, brave soldier." Sabihin nga po natin sa ating katabi, "The Lord is with you, brave soldier." Amen. Kagaya po ng pagsama ng Lord kay Gideon, ganun din po na tayo po ay sasamahan ng ating Diyos na buhay. Anumang season ng ating mga buhay, anumang kakaharapin natin, tayo po ay may assurance na kasama po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya po sa araw na to, tayo pong lahat ay magalak, tayo pong lahat ay magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ng bawat isa. Inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo at pangungunahan po tayo sa opening prayer ni Sister Jezabel at ng worship team. Yes, Lord Jesus. Yes, O God. Tunay nga, Panginoon, na you are faithful in our lives, O God. Kaya we give you all the glory and praises, O God, in this morning, Lord Jesus. Let your Holy Spirit lead in this place, O God. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I
Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Sige po, patuloy po tayong lumagay sa diwa ng panalangin. Hallelujah, hallelujah, Father. Lord, salamat Panginoon sa araw na ito, O God. Salamat Panginoon sa panibagong araw, panibagong linggo, O God. Panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, salamat Panginoon dahil pinagtipon-tipon niyo po kami muli sa inyong bahay sambahan, O God. Salamat sa isang linggong pag-iingat, paggabay at pagsama niyo po sa amin, Father. Tunay nga Panginoon na hindi ka po nagbabago mula noon hanggang ngayon, O God. Nananatili kang tapat, sapat at palaging sapat sa aming mga buhay, Father. Lord, salamat Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, Father God. Ang nais naming ibalik sa iyo, Father. Hallelujah, hallelujah, Father God. At Lord, sa umagang ito, Father, patuloy, Panginoon, na humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nasabi, naisip, nagawa, sa lahat po ng aming mga pagkukulang, O Lord, na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong harapan, O God. Lord, patawad, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, na aming nagawang kasalanan, Father. Dalangin po namin, Panginoon, na linisin niyo po kami, O God, mula ulo hanggang talampakan, O God, upang maging karapat dapat po kami sa inyong banal na harapan sa umagang ito, O Lord. At dalangin ko din po, Father God, lahat, Panginoon, ng mga kapatid po namin na wala pa dito, Father. Patuloy, Father, na dalangin ko po, Panginoon, na idako niyo po sila dito ng safe and sound, O God. Lord, ipaalala niyo po sa kanila na ang linggong ito ay para sa inyo, Father. Na ang araw na ito ay para sa inyo, para sambahin ka at pasalamatan ka sa lahat ng biyaya at pag-iingat at pagmamahal na patuloy na pinaparanas niyo po sa amin, O God. Lord, salamat, Panginoon, maging Father sa nanonood, Panginoon, sa live stream, O God. Lord, patuloy, Father, na i-bless niyo po sila, Panginoon. Tunay nga, Father, na hindi aksidente kung ba sila na nakapanood ng inyong gawain sa araw na ito, O God. Alam po namin, Father, na may gagawin ka, Panginoon, sa araw na ito, O Lord. Patuloy, Father, na may i-bless ka, Panginoon. May buhay kang babaguhin, O God. Hallelujah, hallelujah, Father. At Lord, dalangin ko din po, Panginoon, na mangusap ka, Panginoon, sa araw na ito, O Lord, na kayo lamang po, Panginoon, ang maranasan ng buhay ng bawat isa, O Lord. Lord, kayo po yung maging sentro ng aming gawain, Father God. Lord, kayo ang maranasan, Panginoon, at kayo lamang, Father God, ang manguna na sa gawaing ito, Father God. Lord, anumang uri ng gawa ng kaaway, ito po'y aming winawalan ng karapatan sa pangalan ng Jesus, in the name of Jesus, O God. Lord, anumang uri, Father God, ng gawa ng kaaway para mapahinto ang gawaing ito po'y aming winawalan ng karapatan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, Father. At Lord, dalangin ko din po, Panginoon, na lahat po, Father God, na itatayo nyo dito, Father, gamitin nyo po sila nang naaayon lamang sa inyong kalooban, Father God. Maging, Father, sa maghahatid po ng inyong banal na salita, O God. Dalangin po namin, Panginoon, na langisan mo ang kanyang labi, O Lord, at ang lahat lamang po ng naisin mo ang aming marinig at may apply po namin ito sa pang-araw-araw po namin buhay, Father God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na tagumpay na po, Panginoon, ang inyong gawain sa araw na ito. Lord, hindi po kami lalabas sa simbahang ito na hindi niyo po sinasagot ang panalangin ng bawat isa, O God. Lord, maraming salamat po, Father God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa anak ng Diyos. Amen! Sumigaw nga po ng malakas na hallelujah ang lahat ng pinagpala. Hallelujah! Patuloy nating siyang papurihan dahil tunay ngang siya'y dakila, siya'y tapat at sapat sa ating lahat. Patuloy po tayong magalak sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Papuri't pagsamba, sabay ng damdaming may kagalak ang dala. Kumakampay itong kamay, pumapadyak
bang hindi niya naibibigay? Ano pa bang hindi mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay, kaya't magsaya ka, papuri sa Kanya. Ano pa bang hindi niya naibibigay? Ano pa bang hindi mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay, kaya't magsaya ka, papuri sa Kanya. Minsan pa kapatid, palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw nang walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw nang walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyo. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw nang walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw nang walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyo. Diyos na buhay, Diyos na buhay. Amen. Ibigay nga po natin ang pinaka-the best na palakpak sa ating Diyos na buhay. Yes, Jesus, patuloy kaming aawit at magpupuri sa iyo. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Oh, 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 oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari,
pagpapalay uulan ngayong umagang ito. Kaya patuloy ka naming aawitan, patuloy ka naming papupurihan. Pagpapalay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. So God, hallelujah Lord. Tunay nga Panginoon na sa nagdaang taon, sa nagdaang buwan Panginoon, at sa mga nagdagaang araw Lord God, patuloy naming nararanasan o Diyos ang iyong wagas na pag-ibig o God. Nararanasan namin ang iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay Panginoon. Kat patuloy naming inaalay o Lord yung aming mga buhay na para lamang sa iyo Panginoon. Tunay nga o Diyos na napakasarap magpurit, magpasalamat sa iyo sa araw-araw. Kaya't damihin mo Panginoon yung awitin namin na ito na para sa iyo lamang o Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan katulad ng pagsinag ng gitong araw. Patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Nakila ka Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos,
Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Ito na nga, Panginoon, na dakila ka, Father, sa aming mga buhay. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Karapat dapat ka, Panginoong, purihin, O Diyos. Karapat dapat ka, Panginoong, sambahin. Karapat dapat ka, Panginoong, dakilain. Tunay nga, O Diyos, na mula noon hanggang ngayon, Father, nandun, Lord, yung glory, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Nandun, Lord, yung favor, Father, na nagmumula sa iyo. Kaya't salamat, O Diyos. Ngayong umagang ito, Panginoon, Ikaw ang itataas namin, O Diyos. Ikaw ang aming pupurihin, Father. Ikaw ang aming dadakilain sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Thank you, Jesus, for this day, O God. Tunay nga, O Diyos, na alam ko, Lord, may gagawin ka ngayong umagang ito. May palalakasin ka, Panginoon. May ililigtas ka, Father, Lord, for every captives, Panginoon, na nagiging dahilan para hindi sila makalapit sa iyo, Panginoon. Lord, right now, Father, you're freeing them, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, oh Lord, right now, Panginoon, you're doing something great, Father, sa buhay ng mga anak mo. At alam namin, oh Diyos, na ikaw ang siyang kikilos, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang gagalaw sa buhay ng bawat isa. Lord, you're going to speak to them, Panginoon. Gagamitin mo lamang, Panginoon, akong tungtungan ng iyong But Lord, you will be the one who will speak to them, Father. You will be the one, Panginoon, na makikita nila, Panginoon. You will be the one, Father, that we will glorify, O God. Salamat, Panginoon, Lord, right now, Father. Continue to use me, Panginoon, mightily and powerfully, O God. Lord, ikaw yung maitaas sa aking buhay, Panginoon. At Lord, makita, Panginoon, kung gaano kakabuti, Panginoon, sa aking buhay. Ikaw ang siyang maitaas. Ikaw ang mapapurihan, Father. And right now, O God, we are declaring the victory upon victory, Panginoon. Kami, Panginoon, ay mga anak mo na mananagumpay sapagkat ikaw, Father, ang aming Ama na mananagumpay. Lord, mula noon, Panginoon, pinagtagumpayan mo na sa krus pa lang ng Kalbaryo, Panginoon. Kaya right now, Jesus, we are already victorious, Panginoon. Walang anuman pong gawa ng kaaway ang makasisira sa buhay ng bawat isa. Lord, ang spirito ng antok, we cancel, Jesus. In Jesus' name, hallelujah, Lord. Bubuksan, Panginoon, ng mga anak mo ang kanilang mga puso, O God. Bubuksan nila, Panginoon, ang kanilang mga isipan, O Jesus. Lord, let your Holy Spirit be filled in this place, O God. Lord, ikaw, Panginoon, ang maranasan ng buhay ng bawat isa. Salamat, Lord. Tunay nga, Father, that we are already victorious. Sa iyo po, Panginoon, lagi ang papuri at pasasalamat. And everybody say, Amen! Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Amen. So meron po tayong mga bisita po ngayon. So welcome po sa ating pong mga bisita at yung may nakita din po akong bago po nating attendee. So purihin po ang Diyos sapagkat nandun po na parami po tayo ng parami, di po ba? Amen. So tunay po na siya po talaga yung ating Diyos na provider, siya po yung ating pinaka-the best, di po ba? So sabi nga, nandoon po yung guidance niya sa buhay ng bawat isa. Amen? So purihin po ang Diyos sapagkat po, nabigyan po muli ako ng isang pribilehiyo para po makapagbahagi po ng kaniyang salita. Amen? So tunay nga po na napakabuti po ng Diyos sa buhay ng bawat isa, di po ba? Amen. So tunay po na nandun po yung pag-iingat niya sa atin at nandun po yung favor at blessing na nararanasan natin. Pinagpala po ba tayo ng Lord? Amen. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. So purihin po ang Lord. Kanina po habang tayo ay nagpe-praise and worship, pinagpapala na po tayo ng Diyos. Di po ba? Habang po tayo ay nagpupuri, alam ko po may tinutugon na ang Diyos. Amen. So sabi nga po, ngayon pong araw na to, may tanong po ako sa inyo, sino po ba dito yung may hinihintay sa kanilang buhay? Amen. Sino po yung naghihintay ng blessing? Sino po yung naghihintay ng healing? Amen. Sino po yung naghihintay ng restoration sa kanilang pamilya, sa kanilang finances, sa kanilang buhay? Amen. So lahat po tayo, di po ba, may hinihintay? Di po ba? At alam po natin that the Lord answer us in 3 ways. Di po ba? Yes, no, and wait. So sabi nga kapag yes yung sagot ng Lord, kasi yes di po ba? Parang, Lord, thank you for the answered prayer, di po ba? Pero pag no, lagi po nating tatandaan, okay pa din po yun. It's still good. Di po ba? Kasi po, meron pong mas magandang plano
yung Diyos sa buhay natin. At pag po wait, ito po yung minsan nahihirapan po tayong mga anak niya. Kasi sabi nga, pag wait, uncertainty po wala pong kasiguraduhan, di po ba? Hindi natin alam kung meron ba talaga tayong aantayin. Hindi po natin alam kung meron po ba talagang sagot. Hindi po natin alam kung kailan, kung paano, at kung saan. Di po ba? So, napakahirap po talagang maghintay. Marami po sa atin dito, naghihintay na for a very long time. Di po ba? May ilan po sa atin na naghihintay na magkatrabaho. Meron po ilan sa atin na naghihintay na magkaroon ng visa so they can go abroad. Meron pong ilan sa atin na naghihintay na makatapos ng pag-aaral. Meron pong naghihintay ng kagalingan kasi bilang isang Kristiyano, tayo po ay dumadaan din po sa mga pagsubok. Di po ba? Meron po sa atin, naghihintay po na makapagpatayo ng sarili nilang bahay or magkaroon po ng sariling sasakyan. Amen? At alam ko po, ayun po ay tutugunin ng Diyos. Amen? So lahat po tayo ay may hinihintay. So we are waiting for God's miracle. We are waiting for God's answered prayer. So sabi nga po, hindi po madaling maghintay. It's not easy to wait. Di po ba? Kasi minsan po kapag po tayo ay naghihintay, minsan po talaga dadating sa point na tayo ay mapapagod. Di po ba? Tayo ay madedrain. Na parang, Lord, ano ba talaga yung plan mo? Bakit ang tagal? Di po ba? So minsan napapaisip ka po talaga ng ganon. Napapagod tayo or maiinip. So ngayon pong araw na to, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan pong blessing in waiting. So sabi nga, uncertainty po kapag po tayo ay naghihintay. Walang kasiguraduhan yung mga bagay. So mahirap po talagang maghintay, di po ba? So bakit nga po ba mahirap maghintay or why it is difficult to wait? So meron pong tatlong dahilan kung bakit po nahihirapan pong maghintay ang mga tao. Dahil sabi nga, tayo po ay may mga limitadong kakayahan dito sa mundo. So number one po is humanity. Kasi po bilang isang tao, we are prone to taking things in our hand. Na parang, gusto ko ngayon na. Yung parang, gusto ko, dahil kaya ko naman, ako na lang. Di po ba? So yun po yung dahilan kung ba't nahihirapan tayong maghintay. Gusto po kasi natin na yung bagay ilagay sa sarili nating mga kamay. Na parang, gusto ko ng bahay, gusto ko ngayon na, kahit nahihirapan ako, i-go ko to. Gusto ko ng sasakyan, pero hindi mo pa kaya, pero i-go mo. Kaya po tayo nahihirapang maghintay because of humanity. Next one po is convenience. Ito po, yung mga instant ang mga bagay-bagay. So isa na din pong dahilan dyan ay dahil dito sa mundo natin. Di po ba kasi yung sa mundo natin parang mas madali pong makuha ngayon yung ibang bagay na parang ang instant lang. Para po bang noodles lang na nilagyan mo ng mainit na tubig, nandyan na. Di po ba? So marami pong mga bagay ngayon, instant na lang. Especially po na tayo po ay nagre-revolve po talaga yung ating mundo. Nandun po yung progress at nandun po na mas grabe na po yung technology natin. Di po ba? So dahil dun sa convenience na parang instant yung mga bagay-bagay, kaya nahihirapan tayong maghintay. Kasi parang, si ano nga ganito, nakuha niya agad, bakit ako hindi? Di po ba? So hindi na tayo makapaghintay kasi nga yung iba kayang makuha instant. Di po ba? So number 3 po is because of the community. Ito po ang isa sa mga bagay na dahilan kung bakit po nahihirapan ang mga Kristiyano at ang mga tao na maghintay because of the community. They are influenced by our community. Nagkakaroon po ng peer pressure na ako naglilingkod ako sa Lord. Siya hindi naman siya umaattend sa church, but siya may ganito. Di po ba? So, nadadala po tayo ng mundo, which is wrong po. Kailangan, sabi nga, magkaroon po tayo ng kakontentuhan sa ating mga buhay. Di po ba? Ito yung nilaan ng Lord para sa iyo right now. You have to enjoy. Sabi nga, minsan kaya nakakalimutan nating ipagpasalamat yung mga blessing because we are always seeking for more. Alam mo yan, parang pinanalangin mo to kay Lord, sinagot ni Lord ngayon. Ngayon, gusto ko pa Lord ng ganito eh. 'Di ba? Parang, nakalimutan mo. Oo nga, no? Ito yung pinanalangin ko before. Hindi ko na-enjoy ngayon kasi naghahanap pa ako ng mas madami. Di po ba? So, kailangan po, wag po tayong magpapadala sa takbo ng mundo. Sabihin mo sa kakatabi mo, kakaiba ka.
special po tayo. Special po ang inilaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? So meron pong kakaibang ibibigay ang Lord sa atin. Pero sabi nga, ang paghihintay po ay napaka-importante sa atin bilang isang Kristiyano. So biblically speaking po, ano po ba ang ibig sabihin ng waiting? Waiting po ang ibig sabihin niyan, first one is spiritual discipline. Pagkakaroon po ng spiritual discipline. Disiplinado ka na spiritually. Na hindi common nakita mo yung kapitbahay mo nagpapagawa ng bahay, kahit wala ka pang kakayanan, magpapagawa ka na din ng bahay. Hindi ka na naghintay. Amen? So kailangan po bilang isang Kristiyano, meron po tayong spiritual discipline. Magkaroon po tayo ng pasensya. Amen? Magkaroon po tayo ng paghihintay. Matuto po tayong maghintay kung kailan po dapat yung ibinigay ng Lord. Sabi nga po, di ba, kapag po yung binigay ng Lord sa atin, hinintay natin, yun po yung the best. Amen? So meron po tayong mga bagay na pinapanalangin na matagal yung progress, pero makikita po natin na pag sinagot niya, iba yung joy. Iba yung contentment. Di po ba? Na pagka inantay mo siya ng matagal, iba yung pagpapala. Amen? So number 2, sabi po dyan, it is God's purpose. Ito po ay dahil po may dahilan po ang Diyos. Amen? Ang waiting po, hindi po siya punishment. Kasi marami po, ay Lord, pinaghihintay mo na naman ako, is this your punishment? No, this is not God's punishment, but this is God's purpose. Amen? Kaya po tayo pinaghihintay ng Lord dahil may plano siya. Amen? Kaya po tayo pinaghihintay ng Lord dahil may dahilan siya. Amen? Maaaring may itinuturo sa iyo ang Diyos. Maaaring gusto ng Diyos na maging humble ka. Maaaring gusto ng Diyos na may ma-realize ka. Amen? So this is all about God's purpose. At dahil isa din po sa dahilan kung ba tayo pinaghihintay is for us to be mold our characters like Christ. Amen? Kasi habang tayo'y naghihintay, doon natin na-realize at kapag talagang tayo ay nasa Diyos, doon natin makikita na, oo nga no, kaya pala gusto ng Lord maging ganito ako. Di po ba? Amen? So sabi nga po dito, habang tayo'y may hinihintay, dapat po may ginagawa tayo sa ating mga buhay. Hindi po pwedeng ganito lang, Lord, hintayin ko na lang magkabahay ako. Kailangan po may ginagawa tayo. Di po ba? At dapat may ginagawa din tayo para sa Diyos. Hindi po ginagawa para sa sarili lang natin. We are doing it for God's glory. Amen? Hindi po dapat tayo naghihintay lang na, kasi para sa sarili ko to. This is not about us anymore, but this is about God. Amen? So sabi po dito sa Isaiah 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. In Tagalog po, sabi dyan, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, hindi manghihina. Lagi po natin tong naririnig kay Pastor, di po ba? Lagi niya pong sinasabi sa atin to. Amen? Tayo po dapat ay isang agila habang tayo po ay naghihintay. Amen? Na kahit maraming mga pagsubok sa buhay, maraming mga nararanasan, hindi po tayo susuko. Amen? Na kahit na, Lord, parang wala na akong hinihintay, magtitiwala pa rin ako sa'yo. Amen? Na parang, Lord, hindi ko nakikita kung may progress ba, pero maniniwala at magtitiwala ako na may plano ka sa buhay ko. Amen? Na parang walang progress yung mga pinagpipray mo, walang progress yung mga gusto mo sa buhay, pero alam mo, you are at peace sa puso mo na may ginagawa ang Diyos. Amen? So sabi po dyan, why God allows us to wait? Bakit nga po ba inaalaw ng Lord na tayo po ay maghintay? Kasi sabi nga, di ba, our God is powerful. Di po ba? Our God is limitless. Simpleng isang click niya lang, siya yung tunay na instant di po ba? Na isang click niya lang, pwede niyang ibigay. Di po ba? Lalo na sa mga anak niya. Mahal niya po tayong lahat and He is a generous giver.
Amen? Kapag para sa'yo, para sa'yo. Pero bakit nga po ba inaalaw ng Lord na tayo ay maghintay? So uulitin ko po, ang paghihintay, this is not a punishment, but this is a preparation for God's glory, for God's answered prayer. Amen? Hindi po ito isang punishment, hindi po parusa ang paghihintay. Preparation po yon para pag ibinigay sa iyo ng Diyos ang mga pinapanalangin mo, makikita mo na hindi ito dahil sa kakayanan mo, hindi ito dahil sa matalino ka, hindi ito dahil sa may pera ka o mayaman ka, but this is about how powerful God is. Amen? But this is about how God can do all things in our life. Amen? Na kaya niyang gawing posible ang mga bagay na imposible. Na kung nawawalan ka ng pag-asa, nandoon na ibibigay niya sa'yo yung pag-asa. Amen? So why God allows us to wait? So number 1 po is to strengthen our faith. So pag po nagpipreach ako, parang sabi ko, parang paulit-ulit na ang naririnig is para mas lumalim tayo sa Lord. Which is, yun talaga po yung kailangan ng mga tao. Di po ba? Sa panahon po natin ngayon, ito po yung kailangan natin, yung maging mas malapit sa Panginoon. Kasi marami na pong, sabi nga, maraming i-offer ang mundo, pero merong isang bagay na hindi kayang i-offer ng mundo, na tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin. Di po ba? Sa Kanya lang po talaga natin mararanasan yung kaligtasan. Di po ba? So, number 1, why God allows us to wait is to strengthen our faith. Minsan po, gagamitin ng Diyos yung paghihintay para lumapit tayo sa Kanya. So, kapag pinaghihintay ka ngayon ni Lord, baka mamaya nawawalan ka na ng oras sa Kanya. Amen? Minsan, paghihintayin tayo ng Diyos kasi baka nawawala ka na dun sa direksyon na gusto niyang puntahan mo. Amen? Because God allows us to wait for us to strengthen our faith. Sabi po dyan sa Psalms 27 verse 14, wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Sa Tagalog, kayawi tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa, kayawi tayo magtiwala. Alam niyo po, di po ba, mahirap pong maghintay. Di po ba? Pero itong paghihintay natin may purpose. Amen? Marami pong tao, sabi nga, marami na yung attendance sa church, marami na yung laman ng church, pero pag pinaghihintay ng Lord, nawawala. Sabi mo sa katabi mo, wala dito nun. Amen? Marami po yung laman ng church, pero pinaghintay lang ng konti ng Lord. Lord, ayoko na. Uma-attend naman ako, ba't pinaghihintay mo pa ako? Di po ba? So sabihin mo sa katabi mo, wala dito nun. Amen. Wala po dito na pag pinaghintay ng Lord, magbabackslide. Wala po dito na pag pinaghintay ng Lord, nawawala. Amen? So sabi nga, dapat pag pinaghihintay tayo ng Lord, mas lalo tayong nagiging eager para maging mas malalim sa Kanya. Amen? So, sabi po, dapat bilang isang Kristiyano, matutunan po natin na magtiwala sa ating Diyos na buhay. Amen? Hindi po yung na-delay lang ng konti, aayaw na. Na-delay lang po ng konti yung nasa prayer natin, hindi na tayo magsisimba. Di po ba? Na hindi ka lang tinugon agad ng Lord, aayaw ka na. Wait for the Lord. Sabi po dyan, di ba? Wait for the Lord. Hintayin mo na ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Amen? Dahil pag nakita mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo, marirealize mo na lang, Lord, grabe, the best ka talaga. Amen? Doon mo makikita, wow, Lord, grabe yung galaw mo, kakaiba. Di po ba? So sabi nga, hintayin po natin na kumilos ang Diyos sa ating buhay. At habang naghihintay tayo, magpakatatag ka. Magpakababad ka sa presensya ng Panginoon. Kasi minsan, itetest tayo ni Lord through waiting. Hahayaan niyang maghintay tayo so we can learn to trust in Him. Hahayaan niya na maghintay tayo para sa Kanya tayo dumepende. Amen? Kasi minsan, kaya hindi pa binibigay ng Lord, nakadepende pa tayo sa mga kakayanan na meron tayo.
Minsan, kaya hindi pa binibigay ng Lord kasi nakadepende pa tayo sa kung ano yung meron dito sa mundo. Pero subukan mo ang Diyos, dumepende ka sa Kanya. I tell you, hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya patatalunin. Ipapanalo ka ng Diyos. Amen? Nandoon na may gagawin siya sa buhay natin. Kasi sabi nga, yung waiting, He will use this as an opportunity for us to grow in patience. Gagamitin niya yon para matuto tayong maghintay. Para matutunan natin na hindi lahat ng bagay ay pwede nating makuha instantly. Amen? So sabi nga dyan, just because you don't see anything happening now doesn't mean God isn't at work. Hindi dahil, ulitin ko po sabi dyan, just because you don't see anything happening now doesn't mean God isn't at work. Hindi dahil nakikita po natin ngayon na parang walang nangyayari, hindi po ibig sabihin nun, hindi na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Hindi po dahil wala tayong nakikitang progress, hindi po ibig sabihin nun, walang ginagawa ang Diyos. Sabi nga, hindi po natutulog ang Diyos. Amen. Nandoon po na pinakikinggan niya tayo. He heard us. So wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung tayo'y naghihintay ngayon, may ginagawa po ang Lord sa buhay natin. Sabi po dyan sa Psalms 37 verse 5, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. In Tagalog, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Anong kailangan nating gawin? Magtiwala. Anong gagawin ng Lord kapag nagtiwala tayo sa Kanya? Tutulungan niya tayo. Amen? Sabi po dyan, di ba? Tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Magtiwala ka sa Lord. Ibigay mo sa Diyos yung mga pasanin mo sa buhay. Ibigay mo sa Diyos yung mga hinihintay mo. I make sure tutulungan ka ng Diyos. Amen? Nandoon nakikilo siya sa ating mga buhay. So ano po ba? Sabi nga, you have to depend on God. You have to trust in Him because He will never fail you. Hindi po tayo papatalunin ng Diyos. Amen. Nandoon po na lagi at lagi niya tayong ipapanalo. Sabi nga, hindi man ngayon, sa mga susunod na panahon, ipapanalo ka ng Diyos. Amen. Hindi po madaling maghintay, pero posible. Amen. Hindi madaling maghintay, pero posible basta kasama natin ang ating Panginoon. So, eto po, there are ways to strengthen our faith. Meron pong 4 na ways para po mas lumalim po yung ating paniniwala at pagtitiwala sa atin pong Panginoon. So number 1 is to trust in God. So let Him have His way in our life. Sabi nga ni Pastor last week, this is God's way, not our way. Amen? So, ipagtiwala po natin sa Diyos. Maging confident po tayo sa ating Panginoon. Sa Kanya po natin iasa yung mga bagay na atin pong hinihintay. Next one is to pray without ceasing. So, pray like God is sitting beside you. Sabi po sa Mark 11:23, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourselves into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they. So sabi doon, not doubt. Wag po tayong mangamba. Wag po tayong magkaroon ng doubt sa ating mga puso. Amen? Manalangin po tayo without doubts. Kasi minsan, may mga pinagpe-pray tayo, pero parang hindi sigurado yung puso natin. Na Lord, ibibigay mo ba talaga sa akin to? Kailangan po pag nananalangin tayo with conviction. Naniniwala tayo na ang Diyos ay talagang tutugunin yung panalangin natin. Kasi sabi nga, paano tutugunin ng Lord yung prayer mo kung hindi ka naman sigurado na tutugunin niya talaga? So kailangan po, when we pray without ceasing. We pray without doubts. Huwag po tayong mangamba, huwag tayong matakot, huwag tayong magdalawang isip. Dahil, sabi nga, kapag tayo nananalangin, the Lord is hearing us. He heard us. Amen? Next one po is to meditate His Word.
This is really what we need. Kasi ito po yung magiging isang way para po mas makapaghintay po tayo. Kasi sabi nga, di ba, in His Word, doon natin makikita kung ano ba talaga yung direction na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. So itong mga bagay na to, very simple. Pero ang tanong, nagagawa po ba natin siya? Di po ba? So, kung iisipin po natin, parang sa every Sunday na may mga nagpipreach, laging sinasabi, magtiwala sa Lord, manalangin, magbasa ng Biblia. Ang tanong, nagagawa po ba natin? Amen? So, dapat po, itong mga simpleng bagay na to, ito yung mga nagiging dahilan para magawa po natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Lord. Ito po yung way. Amen? So, next one po is to live out His Word. So kapag po tayo ay nagbabasa ng Biblia, i-apply po natin. Hindi po pwede na binasa mo lang. Kailangan may application. Amen? Na parang sa church po, a-attend ka, nakinig ka sa pastor, nakinig ka sa preacher, paglabas mo, I'm free. Sabi parang, kahit ano na lang gagawin mo. Kailangan kung ano yung napakinggan mo sa church, you're going to apply it outside. Hindi yung banal na banal ka sa loob ng church, nakataas yung kamay mo. Paglabas mo ng church, nagmumura ka na. Paglabas mo ng church, naninigarilyo ka na. Paglabas mo ng church, nasa inuman ka na. Amen? Kailangan we have to live out His Word. Amen? Kung ano yung napapakinggan natin na mga salita ng Diyos, kung ano yung mga nababasa natin, we have to live out His Word. I-apply po natin sa ating mga buhay. Amen? We have to walk with the Word of God. Sabi po dito, beautiful stories take time to be written. So while you are waiting, strengthen your faith in God. Sabi po dyan, beautiful stories. Maganda po ang kwento ng buhay ng bawat isa. Kaya po matagal na ibinibigay sa atin ng Diyos, kaya natatagalan ng konti kasi maganda ang storya ng buhay natin. Amen? So habang ang storya po natin ay ongoing pa, we have to strengthen our faith to the Lord. Habang ang buhay natin ay inaayos pa ng Diyos, mas maging malapit po tayo sa ating Diyos na buhay. Gumawa po tayo ng way para mas lumapit sa Kanya. Gumawa po tayo ng way para mas lumalim sa Kanya. Hindi po pwede, sabi nga, hindi pwede na hanggang dyan na lang tayo sa upuan. Amen? Let us declare na one day, kayo naman po ang tatayo dito and you're going to share the gospel of the Lord. Amen? Let us declare na hindi habang buhay, nakaupo ka lang dyan at nakikinig kasi isang araw, gagamitin ka din ng Diyos. Amen? So, sabi nga, ang buhay po natin ay sobrang maikli lang. Di po ba? So, let us use it wisely. Gamitin po natin to for God's glory. Amen? Hindi po for our glory, but for His glory. So, ano po yung number 1? Why God allows us to wait? To strengthen our faith. Number 2, why God allows us to wait is to realize that God has a plan. Habang tayo po ay naghihintay, God is teaching us to realize na may plano siya sa ating buhay. Sabi nga, He just want us to lay our cards on Him, to lay our plans on Him. Ang gusto niya lang ay ibigay natin sa Kanya lahat ng plano natin. Amen? Kasi minsan, hindi natin alam, syempre hindi naman po natin, di ba, alam ang plano ng Diyos. Pero isa lang, alam natin na maganda ang plano ng Lord. Na the best ang plano ng Lord. Amen? Sabi po dito, He just want us to depend on Him. Gusto lang po ng Diyos na tayo ay dumepende sa Kanya. Gusto po niya na sa Kanya tayo mag-lean. Sa Kanya natin ibigay yung ating mga plano. Sabi po dito, if things are not going as planned, it's because God has a better plan for you. So alam po natin, tayo pong lahat ay may mga plano sa buhay, di po ba? Meron po sa ating gusto ng ganito, gusto ng malaking bahay, gustong mag-abroad, gusto ng ganitong course sa mga college. Pero sabi nga, if things are not going as planned, kapag hindi ito yung plano na yung nangyayari sa buhay natin ay hindi yung plano natin, tandaan po natin because God has a better plan for you.
Hindi man po yung plano natin yung natutupad, yung mga gusto natin, yung mga sinasagot ng Diyos, pero nasisigurado ko po na yung plano ng Diyos ay better sa plano na meron tayo. Amen. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, this is my life verse po. Sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. In English, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future. So imagine nyo po, no? God's plan is to prosper us. God's plan is to give us hope. God's plan is a better future. Amen? So sabi nga, saan ka pa? Di po ba? Sabi nga sa kanta kanina, ibinigay niya na ang lahat. Ano pa bang hahanapin natin? Amen? Ibinigay niya na po sa atin lahat. We have salvation, we have freedom, we have a roof para we have clothes to wear, we have food to eat. Binigay niya na lahat. Ano pa bang kulang? Di po ba? Binigay na po niya sa atin lahat ng mga kailangan natin. Nandoon po na, at patuloy po tayong binibless ng Lord. So ano pa ba ang kulang? Ano pa ba yung dapat gawin ng Diyos para papurihan mo siya? Di po ba? So ibinigay na ng Lord lahat. You have to do your part right now. Amen? You have to give back all the glory and honor and praises to Jesus. Amen? So sabi po, di ba parang, marami po tayong mga plano. Marami po ang mga plano sa buhay natin, pero the best ang plano ng Diyos. And we have to believe on His timing. Alam niyo po, ang daming mga lingkod ng Diyos ang naghintay at nagtiwala sa Kanya. Sabi po dito, Abraham and Sarah waited for a son. Joseph waited for a promotion. Moses waited to lead the Israelites out of slavery. Joshua waited for the promised land. Ruth waited for a husband. David waited to become a king. Elijah waited for rain. Job waited for suffering to end. And Paul waited for release from prison. Marami pong character sa Bible ang naghintay bago nila maranasan yung pagpapala na nagmumula sa Diyos. Kaya naman, kung pinaghihintay ka ng Lord ngayon, abangan mo, mararanasan mo yung blessing na nagmumula sa Kanya. Amen? So, alam ko po, may gagawin yung Lord sa buhay ng bawat isa. And as we wait for His plan to unfold, habang tayo po ay naghihintay dun sa plano ng Diyos sa ating mga buhay, kailangan po we practice 3 things. First one is to believe on God's timing. Magtiwala po tayo at maniwala na best yung timing ng Lord. Yung sa mga pagsagot po sa mga panalangin natin. Kasi sabi nga, hindi po instant ang mga bagay. Hindi po lahat ng bagay ay instant. Amen? Magtiwala po tayo sa timing ng Panginoon. Sabi sa Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Lahat po ng bagay ay may right timing. Amen? So let us believe on God's timing. Yung mga pinapanalangin natin ngayon, sabi nga, not in our time, but God's time. Amen? Huwag po yung oras natin kasi minsan, binibigyan natin ng limit si Lord. Alam niyo po, naranasan ko din yun. Kasi minsan sabi ko, Lord, pag hindi pa ako natanggap ng December, di na ako magpaparank next year. Sabi ko pong ganon. So, hindi po dapat natin binibigyan ng timing ang Lord. Kasi iba yung timing niya sa timing natin. Amen? Iba yung plan niya sa plan natin. Di po ba? So, number 2 is to be in alignment with His will. Sabi sa Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. This is not about our will, but God's will. Amen? So, kailangan po, naka-align po yung mga naisin natin sa will ng Lord. Amen? Kasi kapag hindi po naka-align doon yung mga plano natin, I tell you, papaluin po tayo ng Diyos. Amen? At masakit po ang mapalo. Di po ba? Masakit po kapag nire-reprimand tayo ng Lord. Amen?
hihintayin pa ba nating i-reprimand tayo ng Diyos? Di po ba? So kasi kapag po hindi po tayo pag wala po tayo sa will ng Lord, maaari niya pong i-deny yung mga pinapanalangin natin. Amen. I-deny niya po talaga kasi sabi nga, hindi ito yung gusto niya para sa'yo. So you have to align your will to God's will. Kung ano yung God's willing, dun tayo. Wag po nating ipilit yung gusto natin, di po ba? So sabi nga, pag pinilit mo yung gusto mo, masasaktan ka lang. Kasi hindi yan yung will ng Lord sa'yo eh. May will siya na nais niyang ibigay sa'yo. And I tell you, that is the best. Amen? So sabi nga, minsan, ide-deny ng Lord or ide-delay ng Lord. Pero sabi, delays are not denials. Amen? Hindi ko mo na-delay ng konti, hindi na dadating. Dadating pa rin po. I-delay man, pero makakarating pa din. Maghihintay man, pero sasagutin pa rin po ng Lord. Amen? So number 3 is to understand divine timing. Sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, may perfect timing. Di po ba? So God's timing is different from our own. Alam niya po kung kailan pinaka-the best mangyayari yung mga prayers natin. Kasi minsan, kaya po tayo pinaghihintay kasi baka akala natin ready na talaga tayo pero hindi pa pala. Amen? Kaya we have to understand that there is divine timing. Na meron po talagang timing na inilaan ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi dyan, God's way is better than your way. His plan is bigger than your plan. His dream for your life is more rewarding, more fulfilling, better than you've ever dreamed of. Now, stay open and let God do it His way. So, hayaan po natin na ang Diyos ang kumilos sa kanyang paraan, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang will, at sa kanyang direksyon. Amen? Kasi sabi nga, it's better, it's bigger, and it's more fulfilling, more rewarding. Amen? Ready po ba tayo na tanggapin yung mga better plans ng Lord, yung bigger plan ng Lord, at yung more fulfilling, more rewarding na blessing na nagbumula sa ating Diyos na buhay? Amen. So dapat po, we are always ready. Now, sabi nga, stay open. Maging bukas lang po tayo sa ating Panginoon. Amen? So number 1 po, ano nga po yung number 1? To strengthen our faith. Number 2 is because to realize that God has a plan. Number 3, why God allows us to wait is to be prayerful. Alam niyo po, ito po ang isa sa mga tinuro sa akin ng Diyos habang ako ay may hinihintay, habang ako ay may pinapanalangin. It's to be prayerful. Totoo naman po talaga, di po ba? During my waiting season, God really teaches me to be prayerful. And I realized during that time, God really answered prayer. Nandun yung kabutihan niya, nandun yung favor niya sa lahat at lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay. Amen? So sabi nga, He heard us. He heard us when we cry. He heard us when we seek for His presence. He heard us when we are pray for healing. He heard us always. Nakikinig po ang Diyos. Habang tayo ay nananalangin, nakikinig po siya sa atin. God is allowing us to wait for us to be prayerful kasi minsan, pananalangin na lang, nakakalimutan pa. Amen? So sabi nga, 24 hours yung binigay ng Lord. Simpleng 15 minutes, 10 minutes, or 20 minutes a day, hindi pa natin magawa to pray to the Lord. So minsan, yun yung isa sa dahilan kung ba't tayo pinaghihintay ng Diyos. Kasi hindi tayo nananalangin. Amen? Kaya tayo pinaghihintay ng Diyos kasi hindi ka na lumalapit sa Kanya. Kasi wala ka ng connection sa Lord. So God allows us to wait for us to be prayerful. Alam niyo po, one way for us to be closer to God is to be prayerful. Yun po talaga yung connection na magiging dahilan para mas lumalim tayo sa Lord. Yung pananalangin. Kailangan manalangin po talaga tayo ng manalangin sa ating Diyos na buhay. Sabi po dyan sa Colossus 4 verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat
sa Diyos. Gusto niya po tayong maging mapanalanginin. Gusto niya po na sa bawat yugto ng buhay natin, sa bawat season, sa Kanya tayo dumipende. Sa bawat season, tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Hindi yung pinaghihintay ka lang, sinasabihan mo na si Lord, ba't naman pinaghihintay mo pa ako? Kailangan we have to be thankful. Di po ba sabi, kailangan lagi tayong nagpapasalamat sa Lord. Kasi nga sabi, di ba, this is not about us anymore, but this is about God. Amen? So, on how good He is, faithful He is in our life. Na nandoon na, at the end of the day, makikita natin na ang Diyos ay talagang sumasagot sa ating mga panalangin. Huwag po nating hayaan na tayo ay habang naghihintay, wala tayong ginagawa. So, isa po sa mga dapat nating gawin ay manalangin. Amen? Hindi yung may hinihintay ka lang, sabi nga parang, akala ba natin kung may hinihintay tayo at alam natin na ibibigay ng Lord, wala tayong gagawin. Kailangan ipanalangin po natin, iluhod po natin yan sa Diyos. Sabi nga kapag hindi kaya ng bibig, kakayanin po ng ating tuhod. Amen? Iluhod po natin sa Lord yung mga bagay na hinihintay natin. Sabi po dyan sa Philippians or Philippos 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Hindi po yung panalangin na Lord, ngayon na. Lord, hindi po yung panalangin namimilit. Hindi po yung panalangin na Lord, bakit ako yung nakaranas ng ganito? Bakit hindi na lang yung iba? Kailangan po panalangin may pasasalamat. When we pray, we should thank God. Lord, thank you for this season. Naghihintay ako ngayon, but Lord, thank you so much. Dahil alam ko may tinuturo ka sa akin habang ako'y naghihintay. Amen? So sabi dyan, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So kasi po kapag po tayo ay prayerful, kapag po tayo ay nananalangin sa Diyos, meron po tayong kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag kahit nino man. Tanging ang Diyos lang po yung makakapagbigay sa atin nun. Na kahit naghihintay tayo, sabi nga 'di ba, pagka waiting, uncertainty, walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan, pero may kapayapaan. Amen? Hindi ka man sigurado kung kailan mangyayari, pero payapa yung puso mo. Hindi man tayo sigurado kung paano ba sasagutin ng Lord, pero payapa yung puso natin. Amen? Hindi man mauunawaan ng mga tao, pero mauunawaan natin dahil nandoon na binibigyan tayo ng Diyos ng pangunawa. Amen? So, kailangan po tayo po ay huwag mabalisa. Tayo ay manalangin lang ng manalangin sa ating Diyos na buhay. Kaya naman, while we wait, talk to God, spend time with Him, pray, and be prayerful. Habang tayo po'y naghihintay, manalangin lang po tayo ng manalangin. Kasi sabi nga, ang Diyos po ay nakikinig. May ginagawa siya habang tayo nananalangin. Sabi nga, di ba, parang prayer can move mountains. Kung gaano po, kung paano po ginawa ng Lord yung mga imposibleng bagay para maging posible, ganun din po ang kaya niyang gawin sa buhay natin. So let us just pray, pray, and pray. Next one po, last one. Why God allows us to wait? It's to be grateful. Ayan, yung paghihintay po ang isang way para ma-appreciate natin yung mga blessing na meron na tayo. So sabi nga, live in the moment. Living in the moment. Maging thankful po tayo sa present at maging hopeful sa future. Magpasalamat po tayo sa kung ano yung meron tayo ngayon. Kasi if we are already grateful right now, mas maa-appreciate natin yung mga bagay na ibibigay pa ng Lord sa buhay natin. Sabi nga, di ba, imagine we have a roof to live on, we have foods, we have clothes to wear, we have freedom to choose. Nakakapag-aral ang mga kabataan dito, may mga magagandang trabaho, ang lalaki ng bahay po ng mga Kristiyano, di po ba ng mga anak niya. So ano pa ba ang hihingin natin? We have joy in our life. We have peace in our heart. We are experiencing God's blessing. And above all, God already provided salvation to our life. Amen? Binigyan na po tayo ng salvation ng ating Diyos na buhay.
So sabi nga sa paghihintay, noon po pinapakita ng Lord yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. So sabi nga 'di ba parang bago ka humiling sa Diyos, isipin mo muna kung ano na ba yung ibinigay ng Lord sa iyo. Bago ka humingi ng humingi, ipagpasalamat mo muna yung mga pinrovide na ng Lord sa buhay mo. Kasi sabi nga, paano pa ibibigay sa iyo ng Lord yung mga pinagpe-pray mo kung hindi mo pa nga pinagpapasalamat yung mga prayer na tinugon na niya? Amen? So minsan nga kasi nakakalimutan natin yung mga pinanalangin natin ay tinugon na pala niya. Amen? So sabi nga, kung iisipin po natin, kung babalikan natin yung buhay natin before, lagi po sa Facebook po sa mga kabataan, millennial, lagi nilang sinasabi, malayo pa, pero malayo na. Malayo pa po ang tatahakin natin, pero malayo na yung narating natin. Malayo na yung binigay ng Diyos. Malayo na yung provision na nagmula sa Kanya. Malayo na yung mga blessing na ibinigay niya sa atin. Amen? So sabi nga, kung babalikan natin yung mga bagay na mayroon tayo noon at yung mga nararanasan natin ngayon, we will able to see how good God is. How faithful He is in our life. Na ibinigay niya po sa atin yung mga blessing so much more for what we deserve. Amen? Na hindi tayo deserving sa mga yon, pero ibinigay niya. Amen? So sabi nga, God is teaching us to be grateful of the past, present, and future. Ipagpasalamat yung mga bagay na sinagot niya na noon, ipagpasalamat yung mga bagay na pinaparanas niya ngayon, at para maipagpasalamat natin yung mga bagay na tutugunin niya sa mga susunod na panahon. So we should be thankful for our past, present, and our future with the Lord. Amen? So sabi po dyan sa Psalms 107 verse 21, let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. So, magpasalamat po tayo doon sa mga bagay na binigay na ng Diyos. And one of His blessing in our life is His unfailing love. Amen? And His wonderful deeds. Imagine, yung grabe po talaga yung provision ng Lord sa buhay ng bawat isa, di po ba? Grabe yung ibinibigay niya. So let us continue to give glory to Him. Let us continue to be grateful to Him. Sabi din po dyan sa Psalms 106 verse 1, praise the Lord, give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. Sa panahon po ng uncertainty at paghihintay, piliin po natin na mag-focus sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Continue to praise and give thanks to Him. Katulad po ng sabi ko kanina, hindi madaling maghintay. Nakaka-frustrate, nakakapagod, nakaka-drain, lalo na po pag sobrang tagal, kapag sobrang bagal. But we should learn to appreciate the now so we can appreciate the tomorrow. So live in the present, thank God for the present, so we can thank God for the future. I-appreciate po natin yung mga sitwasyon na pinaglagyan sa atin ng Lord ngayon. I-appreciate natin at i-enjoy yung mga pinapagawa niya sa atin while we are waiting. Para kapag tapos na po tayo sa waiting season, it will deepen our gratitude at mas ma-cherish po natin yung blessing na nagmumula sa Kanya. So I would like to take this as an opportunity din po to give back all the glory and praises to Jesus. Alam niyo po, last August 4, 2024, that was Sunday, ako po ang MC. And during that time, habang ako po yung nag-MC, sa simula po, I declared that the month of August will be a month of God did it. Amen? And a month filled of answered prayer, a month of healing, restoration, and blessing. Alam niyo po, before that, last June 2023, I started to join the ranking system po ng DepEd at hindi po madali ang naging proseso. But through God's grace and favor, I topped the ranking both in Bulacan and Pampanga. To God's be the glory po. Pero sabi ko nga, hindi po madali yung process kasi it needs effort, time. Talaga pong may mga sakripisyo and everything. Last September 14, 2023, DepEd Pampanga texted me for a permanent position in Bacolor. So, sobrang layo po, no? So, sabi ko,
during that time po kasi, I am still employed in ESL in Korea. So sabi ko, i-wave ko to kasi may trabaho naman ako, tas ang layo. Tas I'm hoping na, Lord, tatawagan pa ulit ako sa mas malapit kasi I rank 1. So naniniwala, Lord, rank 1 naman ako, tatawagan pa ako ulit. So nagdepende ako sa kakayanan na meron ako. Na-rank 1 ako, parang, Lord, mayabang pa ako na, tatawagan ako ulit kasi rank 1 di po ba? So, January 11, 2024, natawagan po ulit ako ng DepEd for a substitution dito po sa Bahay Pare National High School. And then sabi ko, malapit, nagtatrabaho pa po ako nun sa ESL. So sabi ko, nag-resign po ako sa work ko kasi hindi kakayanin ng schedule kasi panghapon po yung schedule ko sa Bahay Pare. So, sa madaling sabi po, nagtrabaho po ako for 3 months, almost 3 months sa Bahay Pare National High School. At nag-end po yung contract ng March 25, 2024. And during that time, starting that day, I was unemployed. So wala na po akong trabaho. Ranking na po ulit. Kasi po sa DepEd, hanggat hindi ka po nagkakaroon ng permanent item, uulit ka po ng uulit ng pagpaparank. So mahirap po kasi gumagastos ka, napapagod ka, nag-iisip ka. So, kumbaga may uncertainty, di po ba? So sabi ko, nakakapagod, pero through God's grace, during that ranking, this time po, nag-rank 1 po ulit ako in the whole province of Pampanga. So, to God's be the glory po ulit. Sabi ko, during that time, I'm aiming for a 90% average. Kasi ang passing po ng ranking ng teacher ay 50%. Pero ang taas po ng pangarap ko, di po ba? Ang pangarap ko po ay 90% kasi last year po, nung nagparank ako, ang average ko po ay 89 na. So sabi ko, Lord, gusto ko ng 90, paranas mo naman. And God really answered prayer kasi po, more than 90 pa yung binigay niya. That's why I rank number 1 po sa may Pampanga. And then sabi ko, I waited and waited again. God tested me through waiting. Kasi po, I was unemployed for 4 months. Imagine nyo po na 4 months wala kang trabaho. Anong gagawin mo? Pero sabi ko, God sustain me. Sabi ng mga friends ko, hindi ka ba hindi ka ba na-pressure? Sabi ko, no. Sabi ko ganon. Kasi alam ko, may plano yung Lord sa buhay ko. And during that time po, I trust Him more and believe in Him more. And I can say that I become more prayerful during that time na ako po ay naghihintay. I saw and experienced how God moves in a mysterious way. May mga pinakita po sa akin yung Lord na dapat kong gawin and I obey kasi sabi ko nga, during that time, siguro kaya hindi pa binibigay ng Lord kasi meron pa siyang gustong ipagawa. Kaya po during that time, nung wala po akong trabaho, nakakapag-dawn watch po ako, nakakapag po ulit kami ng mga kabataan. So may mga gawain na po ulit kami. Tapos, nakapaggawa po kami ng yung sa kids ministry po, yung BBS. So, sabi ko, yun yung mga ipinagawa ng Lord sa akin during the time that I was unemployed na, anak, kailangan mo kasing mag-focus muna sa gawain. Di po ba? Na meron siyang pinapagawa pero hindi mo pinapansin kasi meron kang mga hinihiling na gusto mong matanggap. Di po ba? So, tinuruan po ako ng Diyos na habang naghihintay, dapat may ginagawa tayo for Him. That while we wait, we should serve Him and honor Him. Long story short po, just last August 14, 2024, DepEd Pampanga texted me again, an item po in Santa Rita, Pampanga, this time for a permanent position. And alam nyo po, during that time when I was praying, kapag po nagdo-dawn watch kami, ang prayer ko po talaga is a new environment, a good community. And God really answered prayer. Di po ba? Nandun po yung kabutihan niya, yung favor niya. At sabi nga, kapag po talaga tayo ay nananalangin, may vision po na binibigay ang Lord. Kasi po, nung August 14, 2024, nung nag-dawn watch po ako, before ang prayer ko, Lord, sabi ko lang, Lord, I speak promotion, I speak healing, puro speaking lang po. Pero during that day po, ang prayer ko po agad, thank you Lord for the promotion. Thank you Lord for the priority. Thank you Lord for everything. Nagte-thank you na po agad ako, wala pa po yung text. Amen? And then, nakatulog po ako ng tanghali para pong nanaginip po ako na may nag-text nga sa akin.
5 minutes after na nagising ako, may text na po yung DepEd for a permanent position. So tunay po na ang Diyos po ay sumasagot sa mga panalangin. Sabi nga po, during that time, sabi ko po, dahil malayo po ang Santa Rita, Pampanga, hindi po siya ganun kadaling puntahan. So sabi ko, if it's God's will, it will. Di po ba? Kasi kapag para sa'yo, walang kahit ano ang makakahadlang dito. At kapag binigay ng Diyos, sabi nga, kapag sa Diyos galing, madali ang proseso. Sabi ko, Lord, kapag walang bahay, saan ako titira? Baka mag-wave na naman ako. Pero alam nyo po, ang daming apartment dun sa barangay nila. At meron po akong apartment na nakuha, walking distance lang po to our school. So sabi nga, dun mo makikita kung gaano yung plano ng Lord. Maayos lahat at hindi tayo mahihirapan. Again, sabi nga, I waited, but God answered my prayer. I waited, but during waiting, God sustained me. I waited, but God gives me the best. Naghintay pero hindi napagod, naghintay pero hindi sumuko, naghintay kaya't may katugunan ang aking mga panalangin. At sa aking paghihintay po, I am so blessed and grateful to share all of you that my waiting season for my permanent item is over. God already answered me and it's all about Him. Truly po, katulad nung sinabi ko nung August 4, God did it. Truly, God did it. This is not about me, but this is about God. To God be the glory po at sa Diyos po lahat ng papuri. So sabi nga, thank God for the blessing called not yet, because He is preparing the best for you. And if God is making you wait right now, you're in a good company. So purihin po ang Diyos. Sabi nga, ito po, try and tested. Yung mga not yet ko sa buhay, sinagot ng Diyos. Kung paano po tinugon ng Lord, yung mga panalangin ko, I know and I believe God will answer you too. Amen? So let us declare that our waiting will be over soon and God will answer our prayers. Sige po, ngayong umaga pong ito, sama-sama po tayong magbalik ng papuri at pasasalamat po sa ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo at minsan pa atin siyang papurihan at awitan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly.
same God. You are the same God. You were providing then. You were providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. You move in power now. You are the same God. You are the same God. You were a healer then. You were a healer now. You are the same God. You are the same God. You were a savior then. You are the savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you. Anak mo, right now, Jesus, continue to touch them, Panginoon. Continue to touch them in Jesus' name. Hallelujah. Yung mga nanonood sa live stream, oh God, may ginagawa ka sa kanilang mga buhay. Right now, may ginagawa yung Lord sa buhay mo. Pinagagaling ka niya. Hallelujah. Accept the healing that is coming from Jesus. Accept it. Come on. Tanggapin mo yung pagpapala na nagmumula sa Kanya. Tanggapin mo yung kagalingan na nagmumula sa Kanya. Tanggapin mo yung kalayaan na nagmumula sa Kanya. Tanggapin mo yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. Oh, you've been faithful, Father, since then, Panginoon. Salamat, salamat, Lord. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa iyong mga anak. Ikaw ay dakila, ikaw ay tapat. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, salamat. Hallelujah. This morning, continue to praise the Lord. Continue to connect on Him. Manalangin ka. Ibigay mo kung ano yung mga nais ng Lord. Come on. Come on, wag mong hayaan na hindi mo makausap ang Lord ngayong umagang ito. Because right now, God is doing something great in your life. Nasaan ka mang lugar, nasa ibang bansa ka man, nasa bahay ka man, nandirito ka man, nasa iyo ang Panginoon, kasama mo ang Panginoon. Talk to Jesus right now. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Lord, right now, Panginoon, I'm speaking healing sa iyong mga anak. Continue to receive healing that is coming from God. I speak healing, Jesus. I speak breakthrough, Panginoon. I speak provision, Jesus. I speak anointing. Anoint your people. Anoint your people. Let your Holy Spirit be with them, Panginoon. Salamat, salamat, Lord. Right now, may ginagawa ka sa buhay ng iyong mga anak. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo, Panginoon, ay walang kalugihan, O God. Lord, we're gonna wait for you, Jesus. And while we were waiting, O God, we're going to praise you, Lord. We're going to be thankful to you, Jesus. We're going to honor you, Jesus. We're going to give all the glory and honor and praises to your name. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Minsan pa, oh, Jesus, you are the same God. Hallelujah, Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Tunay nga, oh Lord, na dakila ka sa aming mga buhay. Salamat, salamat, Panginoon. Ngayong umagang ito, ang mga anak mo ay pinagtagumpay mo na, pinagaling mo na, sinagot mo ang kanilang mga panalangin. Hallelujah! Come on, receive the answered prayer coming from Jesus. Receive the healing. Receive the financial breakthrough. Receive the mental breakthrough. Hallelujah! The physical breakthrough. There is breakthrough in His name. Hallelujah, Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Pupurihin ka, Panginoon. Dadakilain ka ng iyong mga anak. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we need you. Oh, rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, He's faithful. Come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
Yes, Lord. Yes, Lord, we need you right now, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang tanging kailangan ng mga anak mo. Ikaw lang, Father, yung tanging kailangan namin sa aming mga buhay. Salamat ngayong umagang ito. Tunay nga, O Diyos, na pinagpala mo ang buhay ng bawat isa. Lord, mahal mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Mahal mo, Father, ang barangay ng Pangclara. Mahal mo, Panginoon, ang bayan ng Candaba. Mahal mo, Panginoon, ang probinsya ng Pampanga. Mahal mo, Lord, ang bansang Pilipinas. Kaya, Lord, right now, Father, continue to bless your people. Hallelujah, Jesus. Continue to bless them, Father. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Ngayong umagang ito, tunay ngang mabuti ka, tapat ka sa aming mga buhay. At habang kami po, Panginoon, ay nabubuhay at naghihintay, we're always going to give you the praises and honor, Father. We're always going to give back all the glory to your name, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Kami tagumpay sapagkat ikaw ang aming amang mananagumpay. Kami pinagaling mo sapagkat ikaw ang aming great healer, Father. Kami pinrovide mo, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang great provider. Salamat, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Dakilain ang iyong pangalan. And everybody say, Amen!